إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Katiyakan ng lahat ng pagpuri ay para lamang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Puriin natin ang dakilang Allah, hingin natin ang tulong ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kapatawaran ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo magbalik loob palagi sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo magpakukup sa dakilang Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga gawain. At kung sino man ang gabayan ng dakilang Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya, at sino man ang iligaw ng dakilang Allah ay wala siyang matatagpuan na makapaggagabay sa Kanya. At ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba maliban lamang ang nag-iisang Diyos, ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang alipin at ang kanyang sugo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito ng Jum'ah, dapat nating malaman na ang araw na ito ay pinakamainam na araw sa loob ng isang linggo. Bilang isang Muslim, dapat na malaman natin ang mga sunna sa mga araw ng Jum'ah. Kabilang na doon ay ang pagiging maaga natin sa mga masjid. Kapag dumating tayo sa masjid, ay agad tayong pumasok sa loob, umupo, alalahanin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuro niya sa atin. Dahil ang araw ng Jum'ah, ito ay araw na dapat na alalahanin natin ng marami ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sa sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Jum'ah na kanyang sinabi, o kayong mga nananampalataya, kapag nananawagan na ang sala o ang adhan ng araw ng Jum'ah, fas'aw ila dhikrillah, magmadali kayo sa pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, magtungo kaagad kayo sa masjid, pumasok kayo sa masjid, magtasbih kayo, magbasa kayo ng Quran, magsunna kayo. Yun ang sunna na itinuro sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwasan ninyo ang mga ugaling tatambay-tambay kayo dyan sa labas, hindi kaagad kayo papasok. Hindi magandang pag-uugali yun ng isang mananampalatayang Muslim. Bilang isang Muslim, kailangan na isabuhay natin ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pagdating natin dito, papasok tayo sa masjid, magbasa ng Quran, magsunna at magtasbih. Dahil yun ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ng dakilang Allah, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Alalahanin nyo ng marami si Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun kayo ay magtagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito, ang magiging topiko natin ay ang pangangailangan natin sa pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladhi yadhkuru rabba walladhi la yadhkuru rabba mathalul hayy wal mayyit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kahintulad ng taong umaalala sa kanyang Panginoon at sa taong hindi niya inaalala ang kanyang Panginoon ay katulad ng buhay at ng patay. Ang mga taong palagi nilang inaalala ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit saan naman sila naroroon, sila itong mga taong buhay sa paningin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong kinakalimutan nila ang dakilang Allah, hindi nila inaalala ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mga patay sa paningin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga taong palagi nilang inaalala si Allah, sila itong mga taong may tunay na pananampalataya sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng dakilang Allah,
fadhkuruni adhkurkum. Alalahanin ninyo ako at aalalahanin ko kayo. Ganyan tayo kamahal ng dakilang Allah. Kapag mahal natin ang isang tao, palagi siyang nasa isip natin. Kapag ang tao ay mahal natin, hindi siya nawawala sa mga isipan natin. Dahil mahal natin siya. Ganon din dapat ang pagmamahal natin sa dakilang Allah o higit pa doon. Na kung tunay mong minamahal si Allah nang higit pa sa lahat, ay kailangan na palagi mong inaalala ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa ng isa sa mga salaf, ang isda ay hindi mabubuhay kung wala sa tubig. Totoo yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang isda ay hindi mabubuhay kung wala sa tubig. Paano pa kaya ang pusong hindi umaalala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala? Ang buhay ng puso, ito ay ang pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang taong umaalala sa Allah, sila ito ay buhay. At ang mga taong kinalilimutan nila si Allah, sila itong mga taong patay. Ganun ang kahintulad ng mga taong umaalala at nakakalimot sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa kabutihan ng pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahab wal fidda wa khairun lakum min man talaqqaw al-adu fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu ya Rasulullah, qal dhikrullah. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu, sasabihin ko sa inyo ang pinakamainam na gawain at pinakadalisay na gawain na siyang magtataas ng inyong mga antas, mas mainam pa sa ginastos ninyong mga gold at silver, mas mainam pa sa makita ninyo ang inyong mga kalaban at papaluin ninyo ang kanilang mga liig ng inyong mga espada at papaluin nila ang inyong mga liig ng kanilang espada. Ano ang gawain na ito na mas mainam pa doon? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtanong sa kanya si Sa'id al-Khudri radiyallahu an, o may nagtanong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul ibad afdalu darajatan inda Allah yawm al-qiyamah? Sino sa mga alipin niya Rasulullah ang merong pinakamainam na antas, pinakamataas na antas sa dakilang Allah sa araw ng paghukom? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adh-dhakiruna Allah kathira, ang mga taong inaalala nila ng marami ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sila itong mga taong pinakamainam pagdating sa araw ng paghukom mga kapatid, sa kabilang buhay, sila itong mga taong pinakamainam ang antas, pinakamainam sa paningin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat nating alalahanin na ang pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang sa pamamagitan ng dila, kundi sa pamamagitan din ng puso. Kaya nga sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, unang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadithul Quds, wa ana ma'ahu idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, rawahul Bukhari wa Muslim. Kapag inaalala ako ng aking alipin, inaalala ko rin siya. Kaya ang mga taong palagi nilang inaalala ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ay inaalala din sila ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag natin mamaliitin ang ganitong uri ng pagsamba sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamutu abdun yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sidqan min qalbihi thumma yusaddidu illa salaka fil jannah. Hanggat ang taong naghihingalo, ang taong nasa bingit na ng kamatayan, siya ay sumaksi na walang ibang Diyos maliban lamang sa dakilang Allah, at ako ay sugo ni Allah ng tunay sa kanyang puso, katiyakan na ang kanyang patutunguhan ay ang paraiso.
Ang taong hindi marunong umalala sa dakilang Allah, napaka-imposible sa kanila na sa huling hininga ng kanilang buhay ay mababanggit nila ang lafdhul jalalah o ang tinatawag na la ilaha illallah. Kaya napakahalaga sa bawat Muslim na kahit anuman ang ating ginagawa ay kailangan na inaalala natin palagi si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, maraming nabanggit ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na ang pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa mga pinakamainam na gawain. Naalala niyo ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakadali sa dila, napakagaan para sa dila, at mabigat ito sa mga timbangan. Napakabigat nito sa timbangan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya wag nating mamaliitin ang pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit man lang ang pagsabi ng subhanallah, 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 subhanallah 33 times, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 times, napakalaking gantimpala nun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang pag-alala sa dakilang Allah, ito ay kaligtasan natin, proteksyon natin sa lahat ng kasamaan. Isang beses tinanong ako ng aking classmate, meron akong isang kaibigan, ustad, na disgrasya siya. Ano ang dahilan ng pagkadisgrasya niya? Sabi ko, siguro hindi siya nagbismillah nang siya ay sumakay ng kanyang sasakyan. Pangalawa, kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, tamang sagot mo. Kapag ang taong palagi nilang inaalala si Allah, malalaman niyo ang mga taong palaging umaalala sa Allah. Every time nagagawa siya ng gawain, sisimulan niya palagi ang sa bismillah. Before siya sisiping sa kanyang asawa, bismillah. Magluluto, bismillah. Pupunta sa trabaho, bismillah. Susot ng damit, pantalon, chinilas, lahat ng gawain niya nagsisimula sa bismillah. Ito ang mga taong palagi nilang inaalala ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagsabi mo palagi ng bismillah, kapag before ka gagawa ng isang bagay, hinihingi mo ang dalawang bagay. Ang gabayan ka ni Allah, ang proteksyonan ka ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakalaking bagay na binabanggit natin palagi ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala before natin gagawin ng isang bagay. Si Yunus alayhi salam, nung kinain siya ng malaking isda, kung si Yunus ay hindi kabilang sa mga palaging umaalala kay Allah, lumuluwalhati kay Allah, katiyakan na siya ay mananatili sa loob ng isdang yun habang buhay hanggang sa araw ng paghukom. Ano ang dalil? Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Safat, ayah 143 hanggang 144, "Falawla annahu kana minal musabbihin, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun." Kung si Yunus ay hindi lang kabilang sa mga taong palaging umaalala kay Allah, katiyakan na siya ay mananatili sa dibdib ng malaking isda na yaon hanggang sa araw ng paghukom. Ang pag-alala sa dakilang Allah ay kaligtasan natin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Alam nyo ano yung dua ni Yunus? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kapag tayo ay magdudua, kailangan palagi nandyan ang aya na yan. Ang pinakasekreto para tanggapin ni Allah ang ating mga dua, palagi nating i-considered ang aya na yan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Isang dua lang ni Yunus, niluwal siya ng malaking isda. Tinanggap ni Allah ang kanyang dua. Kasi kung hindi siya nagdua sa Allah, hindi niya palagi inaalala si Allah, hindi siya makakalabas at yan ng isdang yun hanggang ngayon, hanggang sa araw ng paghukom. Kaya huwag niyong mamaliitin ang pag-alala kay Allah. Kahit nakaupo ka lang, nasa tindahan ka, makinig ka ng Quran, magpandar ka ng MP3, o di kaya galawin niyang mga daliri mo, subhanallah. O nakaupo ka lang, alalahanin mo palagi si Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, napakasarap sa feelings nang palagi mong inaalala ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Makukuha mo ang tunay na kapayapaan, peace of mind,
kapayapaan ng iyong puso't isipan. Wallahi, kung palagi mong inaalala si Allah, kahit anong problemang meron ka, tatawa ka na lang. Yan ang pinakasikreto, mga kapatid, sa pananampalataya. Sabi nga ng dakilang Allah, ala bidhikrillahi tatmainnul qulub. Katiyakan na ang pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdudulot ng kapayapaan sa mga puso. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga taong papapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso sa kabilang buhay, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan, sila itong mga kalalakihan at kababaihan na palagi nilang inaalala si Allah. Sinabi ng dakilang Allah sa suratul Ahzab, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ang mga kalalakihan na inaalala nila ng marami si Allah at ang mga kababaihan, katiyakan na inihanda ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang kanyang kapatawaran at ang pinakamalaking gantimpala. Ano pa ba ang pinakamalaking gantimpala? Ang paraiso. Ano pa ang mas mahigit sa nilalaman ng paraiso? Ang makita ng iyong dalawang mata ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pag-alala sa dakilang Allah, napakadaling ibada, napakasimpleng ibada, pero napakabigat nito pagdating sa timbangan. Isipin mo, uupo ka lang, nakahiga ka, nakatagilid ka, inaalala mo ang dakilang Allah. Hindi mahirap. Hindi mahirap. Pero ang mga ginabayan lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakagawa nito. Kahit habang ikaw ay nagmumotor, pwede mong alalahanin si Allah. Nakasasakyan, nasa iyong tindahan. Habang ikaw ay naghihintay ng iyong customer, nasa iyong trabaho. Hindi mabigat. Kaya palagi nating alalahanin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu ma tasma'un, astaghfirullaha li wa lakum ala kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladhina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Huwag kayong mahintulad sa mga taong kinalimutan nila si Allah. Mga taong hindi nagsasala, mga taong doon lang magsasala kapag dumarating ang buwan ng Ramadan, magsasala lang kapag darating yung Eid, mga taong magbabasa lang ng Quran sa buwan ng Ramadan. Ang pag-alala sa dakilang Allah ay maraming pamamaraan. At ang pinakamalaking pamamaraan ng pag-alala kay Allah ay ang sala. Ang sala ang pinakamalaki sa lahat. Kung gusto natin manatili ang koneksyon natin kay Allah, huwag natin iiwanan ng sala. Dahil ito ang koneksyon ng alipin at ng kanyang Panginoon sa bawat isa sa kanila. Huwag kayong mahintulad sa mga alipin nila na kinalimutan nila si Allah. Sa kabila ng kinalimutan nila si Allah, kinalimutan nila ang kanilang mga sarili. Sila itong mga taong mga suwail, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ugaliin natin palagi. Sabi pa nga ng isa sa mga salaf, alalahanin mo si Allah hanggang sabihin sa'yo ng mga tao na ikaw ay nababaliw. Kasi wala kang ibang bukang bibig. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Hanggang sasabihin, baliw naman siguro tong taong ito. Wala nang ibang bukang bibig, kundi puro Allah. Ha? Alalahanin mo si Allah kahit saan ka man naroroon. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong pag-alala sa dakilang Allah, hindi ito mabigat na ibada, sa totoo lang. Hindi ito mabigat na ibada. Ito ay napakagaan na ibada. Napakagaan sa dila, pero napakabigat at napakalaki ng kanyang reward. Hingin natin sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa kanyang mga alipin na palaging umaalala sa kanya